Kakaibang sapin-sapin ang gagawin natin ngayon. Ito po ay cassava sapin-sapin. Ibig sabihin, kamuting kahoy ang ginawa nating sapin-sapin. Napakasarap din ito at katulad din ng pangkaraniwang sapin-sapin ang mga sangkap nito. At tiyak na magugustuhan nyo po ito. Tara, gawa po tayo. Hi, I'm Dance and this is my channel. Ito po ay 1 kilong kamuting kahoy na nabili ko sa palengke kanina. Una sa lahat ay babalatan muna natin ito at pagkatapos po ay huhugasan po natin ng maigi. Kapag bumibili po tayo ng kamuting kahoy sa palengke ay pipiliin po natin yung katamtaman lamang po ang laki. Huwag po kayong bibili ng yung masyadong malaki na kamuting kahoy kasi po matigas po yan kapag ginadyad natin o giniling ang ating kamuting kahoy at hindi malambot ang ating kakanin ng kalalabasan kapag naluto na po. Ikakat muna natin ito into chunks na maliliit into pieces. Kasi po gigilingin po natin ito sa blender. Blender po ang ginamit ko po dito sa paggiling. Pwede rin naman food processor kung meron po kayo o pwede rin gadgarin ang kamuting kahoy. At para mas madali ang ating paggiling dito sa ating blender ng ating kamuting kahoy ay maglalagay po tayo dito ng 1 small can na evaporated milk at saka po 3/4 cup na water. At pagkatapos ay igigiling lang po natin ito hanggang sa maging pinong-pino ang ating kamuting kahoy. O ayan, mukhang pinong-pino na po ang ating giniling o ang ating blender na kamuting kahoy. Kung wala po kayong blender ay pwede naman gadgarin ang ating kamuting kahoy at pagkatapos ay lagay natin sa isang malaking mixing bowl at ipaghalo-halo na natin dito ang iba pang mga sangkap na kakailanganin natin dito. Kagaya ng 1/2 teaspoon ng fine salt, 2 large na mga itlog ay idadagdag po natin ito. Idagdag rin natin dito ang 1 teaspoon na vanilla essence at saka 300 ml na condensed milk. Idagdag po natin dito. Hahaluin lang po natin ito ng maigi hanggang sa mag-well combine po ang ating mixture po dito. Pero guys, kung ngayon lang po kayo napadaan dito sa Dance Food Park, mangyari po lamang na pakisubscribe po ang aking channel. Pakiclick lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po tayong updated sa mga susunod kong video uploads. Muntik na natin makalimutan ang 1/4 cup na sugar na idadagdag po dito at ituloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo po dito sa ating mixture. At kapag nahalo na natin ng maigi, i-divide naman natin into 3 equal parts ang ating mixture po dito kasi maglalagay po tayo ng iba't ibang kulay po dito. Sa isang parte ay maglagay tayo dito ng 1 teaspoon na ube flavoring at saka coloring at haluin lang po natin ng maigi ito. Flavored ang brand na ginagamit ko po sa ube flavoring po dito. At sa isang parte naman ay maglalagay tayo ng kulay yellow na food coloring po dito.
Ganon din, ihalo lang natin ng maigi. Kailangan matingkad na patingkad ang ating food coloring na ilalagay po dito. At para naman sa isa pang parte ay gagawin lang po nating plain ito po. 8 inches by 3 na round pan ang ating gagamitin dito. I-brush lang muna natin ng konti ng oil sa ilalim at pagkatapos ay lalagyan po natin ito ng cellophane para hindi po tayo mahirapan mag-unmold kasi didikit po ang ating sapin-sapin mamaya kapag naluto na po. At kapag parchment paper naman po ang ating ginamit po dito, mahirap tanggalin sa ilalim ng ating sapin-sapin ang parchment paper. Unang ibubuhos po natin dito ay yung ating ube flavored na mixture. I-flufflatin lang po natin ito at pagkatapos po ay i-steam po natin ito ng mga 15 minutes po over medium heat po. After 15 minutes ay luto na po ang ating ube flavored na mixture. Papatungan naman po natin ito ng ating yellow na mixture dito. At ganun din po ay steam uli natin ng mga 15 minutes po. At pagkatapos ay hahanguin uli natin ito. At kapag nag-set na ang ating yellow na mixture, ay patungan uli natin ang ating plain na white mixture po ito. At ganun din ay steam uli natin ito ng mga 15 minutes po. At ito na po, sigurado na luto na po ang ating kasaba sapin-sapin po dito. Palalamigin muna natin ito bago po natin i-unmold. Habang pinapalamig natin ay gagawa po tayo ng ating toppings. Ito po ay desiccated coconut, 1/4 cup lang po ito. At isangag lang po natin ito hanggang sa mag light brown po ito. At kapag mag-start na mag light brown ang ating desiccated coconut ay maglalagay po tayo dito ng 1 tablespoon na sugar at ituloy-tuloy lang po natin ang ating pagtutusta ng ating desiccated coconut hanggang sa maging light brown lang po ito. At hahanguin na po natin ito agad kasi po tuloy-tuloy ay mag-brown pa po ito kahit na nahango na natin. Kapag malamig na po ang ating sapin-sapin, i-scrape lang po natin ang sides gamit ang isang spatula. Mahirap po gumamit ng kutsilyo po dito kasi dumidikit po ang kutsilyo. Kailangan po plastic. Kung kutsilyo naman ang gamitin natin, pwedeng balutin muna natin ng cellophane at padaanin lang po natin sa gilid at madali na po ito ma-unmold. Bago po natin itong i-serve ay bubudburan muna natin ito ng ating ginawang desiccated coconut na pambudbud dito sa ating sapin-sapin. So isa na naman certified rapsa na recipe ang ating nagawa dito. Kakaibang sapin-sapin kasi po ang ginamit ko po dito ay kamuting kahoy. Ito po ay kasaba sapin-sapin.